Luna's POV, isang buwan nang nakakalipas na ikasal kami ni Murphy. Aminin ko, kinikilig ako sa mga pinapakita niya. May parte sa aking puso na nagsasabi na huwag akong mahuhulog ng mas malalim pa dahil baka masaktan lamang ako. Pero ang puso ko ay hindi kumukontrol. Narito kami ngayon sa Paris. Sobrang tuwa ko dahil dinala niya ako dito at talaga namang napakaganda dito. Panay ang kuha niya sa akin ng pictures. Nahihiya pa nga ako dahil pakiramdam ko ay isa akong sikat na celebrity dahil sa ginagawa niya. Napapatingin tuloy ang ilang tao sa amin. Pagbalik namin sa Pilipinas ay nadatnan namin ang dalawang kapatid ni Murphy sa mansyon. Nakilala ko sila ng aming kasal, sina Sydney at Douglas. Mabait naman silang dalawa at magaan ang approach nila sa akin noong magkakilala kami. Wala nang magulang si Murphy, parehong namayapa ng ama't ina niya, kaya naman ang aming kasal ay ang dalawang kapatid lang niyang nakilala ko at iilang malayong kamag-anak. Welcome back Kuya Murphy at Luna. Lumapit si Sydney kay Murphy at yumakap dito ng mahigpit. Sa akin naman ay bumeso siya. Si Douglas ay tumangulang sa amin pero ang kanyang mata ilang beses kong nakikitang tumitingin sa magkahawak na kamay namin ni Murphy. Kuya Murphy, nag-decide kami ni Kuya Douglas na dito na muling titira. Ayos lang naman yan sa'yo, hindi ba? Hinawakan ni Sydney ang aking kamay at ngumuso. Bukod sa namimiss ko na dito sa mansyon ay gusto ko ring makasama at mas makilala pa si Luna. Ayos lang naman sa inyo yun, hindi ba Luna? Natutuwa ako dahil sa mga sinabi ni Sydney. Ang sarap sa pakiramdam dahil ang init ng pagtanggap niya sa akin bilang asawa ng kanyang kuya. Malayo talaga ito sa inaasahan ko. Akala ko hindi ako matatanggap ng pamilya ni Murphy. Pero heto nga at ang babait nila sa akin. Pumayag si Murphy sa gusto ni na Sydney at Douglas kaya yumakap si Sydney sa akin na tuwang-tuwa. Araw-araw kami magkasama ni Sydney. Palagi niya ako sinasama sa mall para mag-shopping. Kung ano-anong aming binibili, hindi ko masabi sa kanya na ayaw ko dahil nahihiya ako at mahal pang mga binibili namin. Lumabas ako ng fitting room, inutusan niya akong isukat ang dress na kulay dilaw dahil halatang bagay daw ito sa akin. Ngunit paglabas ko'y wala na si Sydney. Ma'am, saan ka pupunta? Hinawakan ako sa braso ng sales lady. Nakataas pang kilay nito na tila galit. Hahanapin ko lang ang sister-in-law ko. Hindi niya ako pinakinggan at agad na tumawag ng security. Hulihin yung babaeng to. Marami siyang nilagay na dress sa kanyang bag at hindi pa nga bayad. Sandali lang po, nagkakamali kayo. Wala akong kinukuha. Tanggi ko dahil yun naman ang totoo. Kinuha ng sales lady ang aking bag na nakapatong sa upang inuupuan namin kanina ni Sydney. Binuhos niya ang laman ng bag ko sa aking harapan. Namilog ang aking mata dahil may 3 dress na naroon na sigurado ako na hindi ako naglagay. Shoplifter ka pala talaga. Hulihin yung babaeng yan. Wala naman palang pera pambili pero ang lakas ng loob na pumasok sa mamahaling butik. Galit na wika ng sales lady habang nakaturo sa akin. Takot na takot ako habang umiiling ng hawakan ako ng 2 guard sa braso at ilabas sa kanilang store. Hiyang-hiya ako dahil nakatingin sa amin ang halos lahat ng taong na aming madadaanan. Rinig kong kanilang bulungan at hindi magandang salita na binabato sa akin. Wala po talaga akong alam, maniwala po kayo. Umiiyak na ako. Kung dinala ko na lang sana ang black card na ibinigay ni Murphy sa akin at hindi ako nakinig kay Sydney, naiwan nito ay wala sana akong problema ngayon at makakapagbayad gamit yon. Pero ang sabi kasi ni Sydney ay siyang bahala sa akin kaya naging kampante ako. Bago pa ako madala ng mga guards sa office ng mga ito ay dumating si Douglas at kinausap ang mga ito. Agad nila akong pinakawalan kaya sobrang pasasalamat ko sa kapatid ni Murphy. Maraming salamat Douglas. Mabuti na lamang at dumating ka. Umiiyak na wika ko. Wala naman talaga akong ninakaw. Hindi ko alam kung sino naglagay ng mga yon sa bag ko. Hindi ako yon. Lumapit siya sa akin ng tangkay niya nang yakapin ako'y humakbang ako pa atras. Ganitong reaksyon ng aking katawan kapag hindi si Murphy. Ang lalaking yayakap o hahawak sa akin. Ngumiti na lamang si Douglas sa akin. Ihahatid na kita. Hayaan mo at pagsasabihan ko si Sydney mamaya pag-uwi. Hindi ka niya dapat iniiwan, lalo na't hindi ka pa sanay na lumabas-labas. Palaisipan pa rin sa akin kung sino naglagay ng mga dress na iyon sa aking bag. Imposible namang si Sydney ang gagawa nun. Marahil ay napagtripan ako ng isa sa mga namimili doon kanina. Pagdating sa mansyon ay nagkulong ako sa kwarto ko. Maya-maya pa'y kumatok sa aking kwarto at si Sydney to. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Humingi siya sa akin ng paumanhin.
Luna, sorry talaga kasi hindi ako kagad nakabalik kanina. Nakita ko kasi ang best friend ko at nag-usap kami sa isang coffee shop. Kaya hindi na ako nakabalik pa. Yumakap siya sa akin habang umiiyak. Sorry na ha, narinig ko nangyari kay Kuya Douglas. Luna please, wag mo sasabihin to kay Kuya Murphy. Ayaw ko magalit siya sa akin. Baka hindi ka na niya pasamahin sa akin sa susunod kapag nalaman niya ang nangyari. Nakikiusap niyang sambit sa akin. Nakakaunawa naman na tumango ako. Ayaw ko rin na magalit si Murphy sa kanyang kapatid dahil lamang sa akin. Saka naayos naman na ni Douglas ang nangyari at kinausap ang manager ng store. Kaya ayos ng lahat. Luna, galit ka ba sa akin? May luha sa mata na tanong ni Sydney sa akin. Baka sa lungkot sa mukha niya. Umiling ako. Hindi ako galit sa'yo, Sydney. Wala ka namang kasalanan. Inabala kong sarili ko sa pagluluto at inalis sa isip kong nangyari kanina. Gusto kong magluto para kay Murphy. Pagsisilbihan ko siya kapalit ng magandang patrato at pagmamahal niya sa akin. Alam kong busy siya ngayon at sa susunod pang mga araw. Narinig ko kasi siyang may kausap kaninang umaga sa kanyang cellphone. May malaking perang nawawala sa kanyang kumpanya at nag-iimbestiga sila kung sinong may gawa noon. Napapitlag ako sa gulat na may biglang yumakap sa aking likuran habang naghahalo ako ng aking niluluto. Sorry kung nagulat kita. Kumakamot sa ulong wika ni Murphy. Halata ang pagod sa kanyang mukha. Magulo ang kulot na buhok nito at ang suot nitong necktie ay halatang niluwagan. Pero sa kabila ng ayos nito ay hindi nabawasan ang kakisigan nito. Kumunot ang noon ni Murphy. Bakit ikaw ang nagluluto? Manang, tawag ni Murphy sa kusinera na may edad na. Huwag mo siyang pagalitan, Murphy. Ako ang nagkusa dito dahil gusto kong magluto para sa'yo. Ang bait mo kasi sa akin kaya naman kahit sa pagluluto man lang ng pagkain ay masuklian kong kabutihan mo. Medyo nahihiya akong sabi sa kanya. Lumapit siya sa akin at nilagay ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ko habang nakayuko siya at nakatitig sa aking mukha. Ako naman ay nakitangala sa kanya. Hindi pa rin ako makapaniwala na inuuwian na kita ngayon dito bilang asawa ko. Ang sarap sa feeling, may ngiti sa labi na wika nito. The way you called my name, it sounds music to my ear, Luna. Ang lakas ang tibok ng puso ko. Hindi lamang dahil sa sobrang lapit namin sa isa't isa, kundi dahil na rin sa mga sinabi niya. Pareho kami ng pasinghot nang makaamoy ng nasusunog. Ang niluluto ko'y nasusunog na. Tumatawa si Murphy habang nakatingin sa akin na ngayon ay natataranta na. Sabay-sabay kaming kumain kasama sina Sydney at Douglas. Nahihiya ako dahil si Murphy ay madalas pa akong subuan. Alam kong mahal niya ako pero nagugulat pa rin ako hanggang ngayon sa mga ugaling ipinapakita niya sa akin. Lahat kami ay napatingin kay Sydney nang malakas niyang ilapag ang kanyang kutsara at tinidor sa mesa. Sydney, may pagbabanta sa boses na saway ni Douglas sa kapatid. I'm sorry, may naalala lang ako. Ngumiti si Sydney at tumingin sa amin ni Murphy. Well, I'll go ahead. Inaantok na ako. Humikap siya at tumayo na. Pero bago si Sydney tuluyang umakyat ay sumulyap siya sa akin. Huwag mong kalimutan ang lakad natin bukas, Luna ha. I'm sure na mag-e-enjoy ka sa gagawin natin. Sydney's POV. Ah! Galit kong sigaw. Narito ako ngayon sa kwarto ko at halos magwala sa sobrang selos na nararamdaman ko ngayon. Hindi kayang makita ng mga mata ko na may ibang babaeng nilalambing sa harapan ko, ang lalaking mahal na mahal ko. Sa akin lang dapat si Murphy at hindi kay Luna o sa ibang babae. Nung unang masilayan ko si Murphy, nang ipakilala ni Mommy sa akin ito bilang bago kong kuya ay pinangako ko sa sarili ko na akin lang siya. Hindi ko ito tinuturing na kapatid kahit kailan dahil higit pa sa pagiging kapatid ang pagmamahal ko sa kanya. Nagpupuyos din ako sa galit sa kaibigan kong si Nancy. Alam kong plano ni Nancy nang ipapakasal nito yung kasambahay ng pamilya nila. Pero hindi ko naman inakala na si Murphy palang lalaking tinutukoy ni Nancy. Nag-away kami o mas tamang sabihin na inaway ko siya. Pagkatapos ng kasal ni Murphy ay pinuntahan ko siya at kinumpronta. Pero ang sabi ni Nancy sa akin ay wala tong alam na si Murphy ang lalaking dapat na pakakasalan nito. Hindi ako naniniwala. Kilala ko si Nancy. Demonyita ang babaeng yon at malayong kamag-anak ni Satanas. Hindi niya ako maluloko. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Kasal na si Murphy ngayon at mukhang tinamaan pa ito sa kasambahay lamang ng mga Aquino. Shit naman kasi, ubod pala ng gandang kasambahay nila Nancy. Tinalo pa kami sa ganda.
Kaya maging ang Kuya Douglas ko'y tinamaan din dito. Ngayon ay sisimulan na namin ni Kuya Douglas ang plano namin. Ako ay sisirain ko si Luna kay Morphe para hiwalayan niya si Luna at magkaroon ako ng chance na makuha ang pag-ibig niya. Habang si Kuya Douglas naman ay kukunin ang loob ni Luna. Aakto si Kuya na mabait at palaging nariyan para kay Luna. Katulad ng ginawa ni Kuya Douglas sa mall kung saan ay kunwari ay inayos nito ang tungkol sa ginawa ni Luna. Ang totoo ay sinimulan ko ng plano namin kanina. Oo, tama. Ako naglagay ng mga yon sa bag ni Luna. At sinabi ko sa sales lady na nakita ko kunwari si Luna na naglagay noon sa kanyang bag. Hindi man nila machi-check ang CCTV dahil pinabura na yun kagad ni Kuya Douglas. Malakas akong tumawa habang nakaipit sa aking daliri ang sigarilyo ko. Kunwari na lang ang gagawin kong tulong kay Nancy na makuha si Kuya Douglas. Matapos niya akong gagawin, sa tingin ba niya itutulungan ko pa siya? No way! Saka na-meet na siya ng kuya ko. Ayaw ni kuya kay Nancy. Ang gusto ni Kuya Douglas ay ang babaeng nakita niya sa mall. Which is, si Luna pala. Kampante din naman ako na magagalit si Morphe kay Luna dahil naman hindi naman to isang tunay na Aquino. Isa lang naman tong kasambahay na inutusan ng pamilya ni Nancy na magpanggap. Ayaw ni Morphe na niloloko siya kaya sa oras na malaman nito na ang babaeng kinahuhumalingan nito ngayon ay isa lamang kasambahay at niloloko siya ay siguradong magagalit to. Sa ngayon idadagdagan kong galit ni Morphe para kay Luna. Kapatid naman ang turing sa akin ni Morphe kaya alam ko na mas paniniwalaan niya ako. Pagkapasok ni Kuya Douglas sa aking kwarto inihagis niya sa akin ng isang pakete ng droga. Isa itong drug na siguradong tataas ang libido ng kahit na sino man ang makainom. Yan ang ipainom mo kay Luna bukas ng gabi. Siguraduhin mo na maiinom niya yan. Tawagan mo ako after 20 minutes. May ngising demonyo sa labi na utos niya sa akin. Halata na nasasabik ito na makuha si Luna. Alam namin na hindi pa ito nagagalaw ni Morphe. Nang tanungin ko kasi si Luna kung may karanasan na ito sa pakikipagtalik, ay tumanggi ito. Katulad ng sinabi din sa akin ni Nancy, berhen pa daw si Luna dahil hindi naman ito nakakalabas ng mansyon nila. Kaya itong kuya ko ay sabik na sabik lalo nang malaman niya na berhen pang babaeng kinababaliwan niya. Kinabukasan pinigilan ko ang matawa nang makitang suot ni Luna. Paano'y napakahaba ng suot nito. Umabot ang palda nito hanggang sa talampakan. Tapos ang pangitaas niya ay isang round neck, long sleeve blouse. Sa bagay, hindi ko naman sinabi sa kanya nang punta namin ay sa isang bar. Baka kasi hindi to sumama sa akin kapag sinabi ko to. Kung ang suot ko ay kakarampot na tela na lang, ito naman ay tila sumang balot na balot. Nagkibit-balikat na lang ako at kumapit sa kanyang braso. Yung friendly ang dating para mas convincing na gusto ko talaga siya. Ang ganda mo talaga, Luna. Kaya marami ang nagkakandara pa sa'yo eh. Papuring wika ko sa kanya na sinuklian lang ni Luna ng tipid ng ngiti. Nasalubong namin si Kuya Douglas. Nag-uusap ang aming mata. Sabay pa kaming napangisi. Pagdating namin sa isang exclusive bar, ay pinagtitinginan si Luna ng mga kababaihan at tinatawanan ng kanyang kasuotan. Samantalang ang mga kalalakihan ay halos maglaway rito at puno ng paghanga ang kanilang mata. Hindi na nakakabigla dahil talagang maganda si Luna at pamatay ang hugis ng katawan kahit pa nga pamanang-manang ang kanyang dating. Sydney, ayoko dito. Nakakapit sa braso ko na sabi ni Luna. Pumikit pa ito para hindi makitang ibang naghahalikan at halos magtalik na sa ibabaw ng mesa. Ang ilang babae ay nagsasayaw at wala ng saplot sa katawan. Inikutan ko siya ng mata sa paraang hindi niya makikita. Agad na nag-order ako ng alak at inabot to kay Luna. Sydney, hindi ako umiinom. My God, Luna, narito tayo para mag-enjoy. Come on, sabayan mo kung uminom. Please, ani ko sabay paawa effect. Lihim akong napangiti masyado tong inosente at uto-uto. Mabilis ding magtiwala. Ngayon tuloy ay maiisahan siya ng kagaya namin ni Kuya. Sunod-sunod ko siyang inabutan ng alak at syempre ay isa na doon ang alak na nilagyan ko ng droga. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan ang Kuya Douglas ko. Hello Kuya, pwede mo na siyang sunduin ngayon dito. Ngiting-ngiting wika ko pa habang nakatingin kay Luna na namumungay ng mga mata, tanda na ito ay tinamaan na sa alak na nainom. Hindi magtatagal ay sigurado kung e-epekto ng gamot na nilagay ko sa inumin niya. Munti ko nang mabitawan ang hawak kong phone nang biglang lumitaw sa aking harapan si Morphe.
Madilim ang mukha nito, tanda na ito'y galit. Kuya Morphy, nautal kong sambit. Nakaramdam ako ng takot. Paano nito nalaman kung nasaan kami ni Luna? Yun ang tanong sa utak ko. Mukhang masisira ang plano namin ngayon ni Kuya Douglas. Luna's POV. Ang init ng aking pakiramdam at tila sinisilaban ng apoy ang aking katawan. Naramdaman kong mga boses na tila nagtatalo, maging ang pag-angat ng aking katawan sa ere. Hindi ko alam kung saan ako dinala ng taong bumuhat sa akin. Basta, naramdaman ko na lamang ang malamig na tubig na rumaragas at bumubuhos sa aking nag-init na katawan. Luna, boses yun ni Morphy. Hindi ako maaring magkamali. Morphy? Sorry ha. Pagdilat ko'y nakita kong kalituhan sa kanyang mukha. Ang hinihingi ko ng sorry ay ang sunod kong ginawa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naghahanap kasi ng init ng aking katawan at si Morphy ang magbibigay nito sa akin. Luna, stop it. Lasing ka lang. Tila nahihirapan ang boses ni Morphy at nagpipigil. Akala ko'y sapat ng mainit na yakap ni Morphy, pero hindi pala dahil may hinahanap ang aking katawan na hindi ko maipaliwanag. Basta ang nais ko lamang ay mawala ang nakakapasong init na lumulukob sa akin. Hinawakan ni Morphy ang aking mukha at inaangat. Narinig kong kanyang magkakasunod na mura. Shit, you have been drugged. Malakas ang boses niyang wika. Baka sanggalit sa kanyang boses dahil sa kalagayan ko na kanyang nakikita ngayon. Morphy, hindi ko na kaya. Nihirapan kong sambit habang iniipit ang pagitan ng aking hita. Nahihirapan akong labanan ng init na kumakalat at tumutupok sa aking katawan. Gusto ko yung ilabas ngunit hindi ko alam kung papaano. Tulungan mo ako, Morphy. Nagmamakaawa ako sa'yo. Humihingal na sambit ko habang nagmamakaawang nakapikit ang aking kamay sa harapan ng kanyang damit. Sumeryosong mukha ni Morphy at ilang beses siyang napalunok. Luna, hindi ko gustong samantalahin ang kondisyon mo. Epekto lamang ito ng droga sa katawan mo kaya ka nagkakaganyan. Sa oras na mawalang epekto nito ay baka pagsisihan mo ang hinihiling mo sa akin. Iniling-iling ko ang aking ulo. Muli naramdaman kong pagkibot ng ibabang bahagi ng aking katawan sa pagitan ng aking hita. Lalo kong idinikit ang basa kong katawan sa kanya kaya napadaing si Morphy. Tumingala ako sa kanya at namumungay ang matang nagmamakaawang muli. Please, Morphy, tulungan mo kong mawala ang init na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko na talaga kaya pa. Nakulong sa loob ng aking bibig ang iba ko pang sasabihin nang sakupin ng kanyang labi ang labi ko. Hinalikan na niya ako ng smack sa simbahan kaya hindi itong unang beses na dumampi ang labi niya sa labi ko. Pero ang halik ni Morphy ngayon sa akin ay mas malalim at matagal. Pareho na kaming dalawang basa dahil sa tubig na nagmumula sa shower. Pagkatapos niya akong halikan ay hinubad niya lahat ng saplot ko. Maging ang kanyang saplot ay inalis na rin niya bago ako binuhat at nilapag sa kama. Morphy, nahiya ako sa aking sarili dahil hinahayaan ko si Morphy na gawin to sa akin. Pero aaminin ko na nagugustuhan ito ng aking katawan. Lalo na at siyang gumagawa sa akin nito. Hinayaan kong asawa ko, nasambahin ako, at sabay naming narating ang rurok. Morphy POV. Pinagmamasdan ko si Luna sa tabi ko nang hindi nawawalang ngiti ko sa aking labi. Hindi ako manyakas na lalaki, pero ngayon ay pinagsasawa kong aking mata sa perpektong katawan ng aking asawa. Labis ang tuwa ko dahil akong lalaki nakauna sa buhay niya. Tama ang hula ko sa kanya kahit noong unang beses ko pa lamang siyang nakita. Malinis siyang babae. Hindi katulad ng mga babaeng nagdaan sa buhay ko. Gusto ko mang makipagtalik pa sa kanya. Nang paulit-ulit ay pinigilan ko sarili ko dahil ayokong abusuhin ng kanyang katawan. Malalamog lamang siya sa akin at baka magkasakit pa. Dahil bukod sa ito ang una ni Luna, nakaranasan ay malaki din ang pagkakalalaki ko dahil siguro sa foreigner ang aking ina. Kumuyom ang aking kamao sa galit na maalalang lagay ni Luna kanina sa bar. Mabuti na lang at tinawagan ako ni Dalton para sabihin na nakita nito si Sydney kasama si Luna sa bar. Paano na lang kung hindi ako dumating? Sa lagay kanina ni Luna ay sigurado ako na matinding drug ang inilagay ng sinuman sa inumin ng asawa ko. Sa oras na malaman ko kung sinong may gawa nito sa aking asawa, ay bibigyan ko to ng leksyon. Sinagot kong tawag ng aking kaibigang si Dalton. Burado agad ang CCTV footage, Morphy. Sa tingin ko'y inside job ito. Pinagplanuhan ang ginawa sa asawa mo. Pero ayon naman sa aking bartender ay walang ibang lumapit sa asawa mo. Tanging ang stepsister mo lang ang kasama niya at kausap kanina. Salamat, Dalton.
Pasalamat ko bago pinutol ang tawag, kinabukasan ay agad kong kinumpronta si Sydney. Iniwan kong natutulog pa si Luna sa kanyang kwarto. Kuya Murphy naman, pinagdududahan mo ba ako? Bakit ba ayaw mo maniwala sa sinasabi ko na wala akong alam sa nangyari kay Luna? Nagsimula na itong umiyak at nagtatampong muka na tumingin sa akin. Ganito ito sa tuwing gustong kunin ng simpatya ko. Pinapakitaan ako ng nakakaawa niyang muka. Bakit ko naman gagawin ang sinasabi mo, kuya? Parang kapatid ng turing ko sa asawa mo kaya hindi ko magagawang binibintang mo. Umiiyak na tumatakbot at iniwan ako. Galit na lumapit sa akin si Douglas. Kakaiba ang galit sa mata nito at parang anumang sandali gusto na akong sapakin. Nakikita ko sa kanyang mata ang palagi kong nakikita sa kanya nung mga bata pa kami. Inggit at pagkamuhi kahit wala naman ako nagawang kasalanan dito. Nakita mo ng ginawa mo, Murphy. Pinayak mo si Sydney dahil lang sa walang katuturan mong bintang. Wika nito bago ko iniwan para sundan si Sydney. Mahal na mahal ni Douglas si Sydney. Mga bata pa lang kami ay nakita ko na kung paano may spoiled si Britney dahil kay Douglas. Oo, mahal ko si Sydney bilang kapatid, subalit hindi ko to ini-spoiled katulad ng ginawa ni Douglas. Umakyat ako sa kwarto ni Luna at pumasok. Naabutan ko siyang nakasandal sa headboard ng kama at tulala. Napansin ko na basa ang buhok ng asawa ko. Mukhang katatapos lang nitong maligo. Murphy, pasensya ka na dahil sa asta ko kagabi. Maniwala ka, hindi ako ganong klase ng babae. Hindi ko lang talaga mapaliwanag ang nangyari sa akin. Umiiyak nito ngayon habang kausap ako. Agad ko siyang niyakap. Bigla tuloy ako nagsisisi, lalo na nang makita kong luha niya. Hindi kita pinag-iisipan ng masama, Luna. Ako nga itong nahihiya sa'yo dahil pakaramdam ko sinamantala kong kalagayan mo kagabi. Sa tingin ko ay nagsisisi to na ipinagkaloob sa akin ng pagkaberhen niya. Sorry dahil kinuha kong pagkababae mo sa ganong sitwasyon mo. Hindi yan totoo, Murphy. Nakayo kong wika ni Luna. Tumigil na ito sa pag-iyak ngayon. Hindi ako nagsisisi dahil ikaw ang nakakuha ng pagkababae ko. Ang totoo nito ay masaya ako dahil ikaw ang nakakuha ng pagkaberhen ko at hindi ibang lalaki. Nahihiya lang talaga ako sa inasta ko kagabi. Pakiramdam ko kasi napilitan ka lang na. Nagalawin ako dahil nagmakaawa ako sa'yo. Napatakip ako ng aking kamay sa muka. Lalaki ako at hindi basta namumula. Pero ngayon ay namumula ang aking muka dahil sa kilig ng sabihin niya na masaya siya na ako ang nakauna sa kanya. Magkaiba kami ng nasa isip ni Luna. Akala ko'y nagsisisi siya at akala naman ni Luna ay napilitan ako sa pakipagtalik sa kanya. Ang hindi alam ni Luna ay nagpigil pa nga ako kagabi. Para lang hindi mabigla ang katawan niya. Luna, hinawakan kong kanyang kamay at hinalikan. Nangyari yon kagabi, hindi dahil sa napilitan ako. Ginawa ko yon dahil gusto ko at dahil mahal kita. Pinahid ko ang luha niya sa mukha. Masayang masaya ako at hindi mailarawan yun sa mga sandaling ito. Sa ngayon ay sapat na sa akin na marinig na masaya si Luna at walang pagsisisi sa nangyari sa amin. Murphy, may aaminin ako sa'yo. Hindi ko na kaya magsinungaling pa kasi ang buti mo sa akin at nakukonsensya na ako. Humikbi si Luna at tumingin ng diretso sa mata ko. Hindi talaga ako isang Aquino, Murphy. Isa lamang akong kasambahay. Pasensya ka na. Kung ano man ang parusang ibibigay mo sa akin ay tatanggapin ko. Tila dinudurog ko ang puso ko nang bumuhos lalong luha ni Luna. Baka sa kanyang mga matang magkahalong lungkot at takot ni hindi ko alam kung para saan. Ngayon na alam mo na isa lamang akong kasambahay, ay naiintindihan kong mabura ang nararamdaman mo para sa akin. Tanggap ko kung palalayasin mo na ako ngayon at itataboy. Shhh! Tinakpan ko ng daliri kong kanyang labi. Matagal ko nang alaman tungkol dyan, Luna. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhan niyang tanong sa akin. Kinuha kong kanyang kamay at dinala sa labi ko. Alam ko ng bagay na yan bago pa kita pinakasalan. Nilagay ko ang kanyang kamay sa aking dibdib. Sa maniwala ka o sa hindi ay minahal na kita. Unang beses pa lang na masilayan kita, Luna. Pinangako ko sa aking sarili na aking ka lang at hindi sa iba. Ganong kalakas ang tama ko sa'yo. Kaya nagdesisyon ako na pakasalan ka sa loob lamang ng 1 buwan. Murphy, naluluhang yumakap sa akin si Luna kaya ginantihan kong yakap niya. Salamat sa pagmamahal mo, Murphy. Maraming salamat talaga. Anong buhay ang naghihintay kay Luna ngayong sukdulan ng galit sa kanya ni Sydney? Malaman kaya ni Luna ang tunay na kulay
ng kinakapatid ni Morphe. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.